Napilitan ka na ba gumawa ng isang bagay na ayaw mo dahil may nanggigipit, namimilit, o parang wala kang choice? Pero ang tanong, pwede bang idemanda ang namimilit? At may science ba kung bakit may mga taong mapilit at bakit nahihirapan ang iba tumanggi? Sa psychology, ang pamimilit ay tinatawag na coercion. Ito ay kapag ang isang tao ay pinipilit ang iba sa pamamagitan ng pressure, takot, o minsan ay pananakot para sumunod sa gusto niya. Ayon sa behavioral science, may ilang dahilan kung bakit may mga taong mapilit. May ilan na mataas ang need for control, ibig sabihin gusto nila sila ang nasusunod palagi. May iba naman na mababa ang empathy, kaya hindi nila agad nararamdaman kung naapektuhan na ang ibang tao. At may iba rin na natutunan lang nila ang ganitong ugali mula sa environment nila. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay napipilit, may nangyayari sa utak niya. Ina-activate ang stress response system ng katawan. Ito yung tinatawag na fight or flight response. Kaya minsan, ang tao ay napapasunod kahit ayaw niya dahil natatakot siya o ayaw ng gulo. Sa psychology, may studies din na nagpapakita na ang pressure o authority ay nagpapataas ng obedience ng tao kahit labag sa loob niya. Ngayon, pwede ba itong kasuhan? Sa batas sa Pilipinas, hindi lahat ng pamimilit ay krimen. Pero kapag ang pamimilit ay may kasamang pananakot, pagbabanta, o puwersa, pwede na itong maging kaso. Halimbawa, ang grave coercion ay kapag pinilit ka gumawa o hindi gumawa ng isang bagay gamit ang takot o dahas. Mayroon ding threats kapag may banta na sasaktan ka o gagawan ka ng masama. At kapag paulit-ulit na panggigipit na nakakaistorbo sa peace of mind mo, pwede rin itong unjust vexation. Kung online naman nangyari, tulad ng chat o social media, pwede rin itong pumasok sa cybercrime law kung harassment o pananakot ang ginagawa. Kaya hindi lang ito simpleng kinamimilit lang. Depende sa sitwasyon, pwede itong maging legal na usapin. Kung ikaw ang nakakaranas nito, mahalaga na mag-save ng ebidensya tulad ng messages o recordings. Pwede kang lumapit sa barangay kung kaya pa, o sa pulis o NBI kung maseryoso na ang kaso. Kung online naman, may cybercrime units na tumatanggap ng reklamo. Sa huli, hindi lahat ng pressure ay normal lang. Kapag nawawala na ang kalayaan mo pumili dahil sa takot o pananakot, may hangganan na iyon sa batas. Kaya ang tanong, hanggang saan ba ang pamimilit bago ito maging krimen? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-follow para sa mas marami pang simpleng paliwanag tungkol sa batas at psychology na makakatulong sa araw-araw mong buhay. Mag-subscribe o mag-follow para sa higit pang tutorial tungkol dito.